gaano ba talaga kahalaga ang utos ng Diyos? Ito ba'y talagang kasama sa kaligtasan? O faith lang, ligtas ka na? Alam nyo mga kapatid, malalaman kasi ang isang tao kung talagang siya'y sa Diyos, kung siya'y sumusunod sa utos ng Diyos. Basahin nga natin dito sa unang Juan ng 2:4, ganito ang sabi. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi naman tumutupad ng kanyang mga salita, ay sinungaling at ang katotohanan wala sa kanya. Sabi ngayon ni Juan, no? Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi naman tumutupad ng kanyang mga salita, ay sinungaling at ang katotohanan wala sa kanya. Kilala mo nga yung Diyos, may faith ka nga. Hindi ka naman tumutupad ng mga salita ng Diyos. Hindi ka naman sumusunod sa mga utos niya. Sabi ni Juan, siya'y sinungaling at ang katotohanan wala sa kanya. Para malaman pala ang isang tao, mga kapatid, na nasa katotohanan, kailangan makita sumusunod ka sa utos. Kung may faith ka lang, hindi ka naman sumusunod sa utos, ligtas ka ba nun, mga kapatid? Unang Juan 2:5, basahin natin. Datapwat kung ang sino may tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya'y naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos, dahil nga dito'y nalalaman natin na tayo'y nasa Kanya. Sabi ng Biblia, kung sino man ang tumutupad ng kanyang salita, yan, yung tumutupad ng utos ng Diyos, ng salita ng Diyos, tunay nga na sa Kanya'y naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. At dahil dito, tinutupad mo yung utos ng Diyos, nalalaman natin na tayo'y nasa Kanya. Yan pala yung halaga ng pagsunod ng utos. Mga kapatid, masasabing ikaw ay totoong nasa Diyos, sabi ng Biblia, kung ikaw ay tumutupad ng Kanyang mga utos. Paano kung may faith ka lang, hindi ka naman tumutupad ng utos ng Diyos? Ligtas ka ba nun? May faith ka, wala kang gawa? Ligtas ka ba nun? Alam nyo mga kapatid, kahit sinasabi ng isang tao siya may pananampalataya, sa pamamagitan lamang ng bibig, ng salita, kahit ng dila, hindi ka naman gumagawa, hindi ka naman sumusunod sa utos ng Diyos. Ito ang sabi sa'yo ng Biblia. Dito natin mababasa sa aklat ng unang Juan ng 3:18 hanggang 19, ganito ang sabi. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita man, ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Dito ngay nalalaman natin na tayo'y totoong nasa Kanya. Yan mga kapatid, no? Ang linaw niyan. Sabi ni Juan, huwag tayong magsiibig ng salita man, ni ng dila man. Huwag kang puro bunganga. May faith ka, wala ka namang gawa. Ligtas ka. Malalaman ng isang tao na siya'y nasa katotohanan sa pamamagitan ng kanyang gawa. Kaya sabi diyan, dito ngay nalalaman natin na tayo'y totoong nasa Kanya. Yan. Ang pagsunod pala sa utos ng Diyos, mapapatunayan na ikaw ay totoong nasa Diyos. Yan pala ang kahalagahan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Malalaman ng isang tao na siya'y totoong nasa Diyos at siya'y tunay na nasa Panginoon pag siya'y sumusunod sa mga utos ng Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo, no? Lucas 6:46, ganito ang sabi. Bakit nyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Kung hindi naman nyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Sabi ni Jesus, bakit nyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Hindi naman ninyo ginagawa yung mga bagay na aking sinasabi. Yan kapatid, kailangan ng gawa. Napakahalaga ng pagsunod sa utos ng Diyos. Kung naniniwala ka sa Diyos, yan, may faith ka, pinaglalaban mo, wala kang gawa. Ito sabi sa'yo ni Titus, kapatid. Basahin nga natin sa aklat ni Titus ng 1:16, ganito ang sabi. May nagsasabing kilala niya ang Diyos, ngunit ikinakaila naman niya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, palibasay mga masuwayin at mga itinakwil sa gawang mabuti. Sabi ni Titus, no, may tao daw na nagsasabi, kilala niya yung Diyos. Yan, may faith, kilala ko yung Diyos. Pero, ikinakaila naman sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Yan palibasay mga masuwayin at mga itinakwil sa gawang mabuti. Yan, kilala mo yung Diyos, wala ka namang gawa. Hindi mo napapatunayan sa pamamagitan ng gawa. Yan, kapatid, no, may faith ka, ligtas ka ba nun? Napakahalaga ng pagsunod sa utos ng Diyos. Kapatid, para malinawan tayo. Salamat mga kapatid, sana naunawaan nyo. Sa mga naniniwalang faith lang, ligtas na, yan, makinig kayo. Salamat.